ang magluluto ng isang interesting dish. It's called a steak Diane. Ituturo yan sa atin ng ating chef na si Chef Sharwin T. Welcome back, Chef! You're back! Thank you very much for being here. Thank you. Good morning. Yes, nagugulat na lang si Chef Sharwin na meron palang ganitong day. International No Diet Day. Actually, araw-araw kasi no diet day sa akin. So, Sa inyo? halata naman. But, it's important na once in a while, kumain din tayo nung... To treat ourselves, Yes, diba? yung magpapasaya sa atin, no? Oo. Especially, when you have tough times, di ba? Minsan, ina-underestimate ng mga tao yung power din ng food, no? Yes. Aside from nourishing us, of course, it also brings us joy, di ba? Yes. Half of it is the nourishing part, but really it's the taste that we like to savor, di ba? Kaya, usually, tayo mga Pinoy, kapag there's a special occasion, what comes to mind is a steak, di ba? Yes. To celebrate the special occasion. But this is called a steak Diane. Why? Actually, Anong difference? pinangalan siya after kay Diane. Hindi, joke lang. Si Amiga? Si Amiga. Hindi. Yung steak Diane is a very classic recipe na medyo nakalimutan na ng tao. Kaya naisip kong ibalik, no? So, bakit ko siya gusto? Kasi number one, masarap siya. Sanay na tayo sa steak na may gravy. Ito yung pinaka-gravy niya, parang very bright, no? Creamy, pero very bright. So, hindi siya ganun ka-heavy. Okay. And then at the same time, isang kawali lang ang kailangan mo para lutuin yung buong perfect. dish. Yan ang mga magic words for moms out there. 'Di ba? Ayaw na maraming hinuhugasan pagkatapos. So for this particular recipe, chef, what kind of ingredients will we be needing? Okay, so first of all, kailangan natin ng steak. And then... Anong cut ng steak na ito, Chef Sharwin? So traditionally with steak Diane, sirloin yung ginagamit. Okay. But you can use tenderloin kung gusto niyo talaga yung malambot na malambot. And then pwede rin kayong... Tsaka medyo pa-healthy kasi walang taba. Yes. Pag tenderloin. Ito, ang thickness niya about 2 inches or an inch and a half? An inch and a half, no? Okay. Usually, yung tenderloin kasi pag nakita nyo sa grocery, isang buo siya, tapos pwede nyo kausapin yung butcher nyo, no, na, sir, pahiwa na lang ng mas makapal ng konti. And then you get these kinds of steaks. And to prep it, dapat ito ay tinanggal na sa freezer. It has to be completely thawed, di ba? Dapat hindi matigas sa gitna because it's frozen. Kaya dapat the night before ba, chef, nilalagay na sa fridge? Kasi lalo na ngayon, no, sobrang init ng panahon, mabilis mapanis yung mga ingredients natin. So, ang best thing to do is, for example, lulutuin yung steak this morning, ang pinakamaganda is kahapon pa lang, ilagay nyo na sa ref yung steak, no, para dahan-dahan siyang nagtotoo. At the same time, malamig pa rin siya, hindi siya yung nalabas sa init. The other thing is, nilalagyan ko siya ng paper towels, kung napansin ninyo, dahil maraming moisture pa rin yung beef, no? So, tinatanggal natin yan. Mamaya makikita nyo yung difference pag nagluto na tayo. Para hindi lumabnaw yung sauce, di ba? Aside from the steaks, what else will we need? So, we have mushrooms and onions. Okay. And then we have chicken stock. Yes. Okay, and then we have flour. This is Worcestershire sauce. Spell, chef. Sauce na lang. Kasi ang hirap. And then, Worcestershire. Yun. And then we have cream, mustard. No? Yes. Ito yung tatlong nagpapakaiba dun sa sauce natin. So, nasanay tayo sa gravy, mushroom gravy, pero wala usually yung cream, mustard, and Worcestershire. Yes. Yun yung nagpapaiba dun. Yes. And then? And then we have olive oil. And then ito pang decoration lang natin. So, For garnish. sliced leeks, And then salt and pepper, of course. Yes. Okay. So, yan. Very important. I really need to pay attention to you, chef, kasi sa bahay, paglutuan na ako usually nagluluto. Ayun. Pero paglutuan na ng karne, ng mga steak, I leave that up to my husband. Ayan. That's his specialty. That's his territory. So, dapat pala siyang nanonood nito. Dapat ako talaga kasi ako hindi marunong. Ayun. So, after we heat the pan, lagay na po tayo ng olive oil. So, one of the things na usually nakakalimutan ng tao pag nagluluto sila ng steak is kailangan painitin nyo muna yung mantika. Okay. No? Minsan nagmamadali
nagmamadali tayo siguro kasi excited tayo kumain ng steak. Nilalagay natin yung steak sa pan ng malamig pa. And ang nangyayari, parang pinapakuluan mo yung steak, no? Hindi mo siya sinesear talaga. Okay. So doon So, nagkakaroon dapat mainit na mainit Yes. para magkaroon tayo nung parang crusty outside. Yes. Di ba? Gusto natin yun eh. And then, we need to season it very, very well para magkaroon siya ng lasa. Yes. And So, usually lots with of steak, just salt and pepper. Pepper will do, Uh-huh. no? So lagay na natin to sa ating pan. So I always tell people pag naglalagay kayo sa pan, laging palayo sa'yo, no? Para yung splashback ng oil papunta sa kabila, hindi sa'yo. Yan, yung mga ganyan, you'll only learn it through experience the hard way, or you can go to a culinary school just like Chef Sharwin did in Vancouver. Or Kamusta yung- matilamsikan ka. Kamusta yung experience na yon, Chef? It was interesting but also difficult, no? Kasi parang for the first time in my life, parang mag-isa ako sa ibang bansa. Oo. So, medyo nagkaroon ng culture shock ng konti. Medyo iba rin yung pagtrato ng... Malambing kasi tayong Pinoy eh. Oo. So, doon, nung nag-start na ako mag-training, araw-araw sinisigawan ka. Medyo nakaka-shock ng konti. Dito kasi pag nagkamali ka, pakikiusapan ka muna eh. Oo. Doon, hindi pag nagkamali ka, sisigawan ka na kaagad. Very Kaya- Gordon Ramsay yung Very, training. very. So, kung akala nyo uma-acting lang si Gordon Ramsay, hindi, totoo yun. Ganun talaga yung... Ganun talaga. That's how it is in the kitchen. Very high pressure. Ano pa ba mga specialties mo? Alam ko, Chef, mahilig ka talaga magluto ng mga Chinese food, ganon. Yes, so for the past few years, yun na talaga yung focus ko, no, is magluto ng tinatawag nating Chinoy food. So ito yung mga pagkain na originally galing China pero inadapt na ng Philippines. Yun. Yun. So, Okay, I know na pag sinare mo ng ganyan, it looks like it's very well cooked from the outside, pero yung loob niyan, super hilaw pa, Chef. So ang Yes. gagawin ay, So- we lower the temperature just to be able to cook the inside. yeah, And we not burn lower. the outside. So kung at this point, gusto nyo ng mas magka well done, pwede nyo iiwan yung steak sa pan and then ibababa nyo yung heat para hindi na masunog. No? But if masaya ka na sa cook ng steak mo, pwede mo rin siyang ilabas na. Okay. So at this point, naghiwa tayo ng ating vegetables. Sarap, mushrooms. My favorite. So pwede rin kayong gumamit ng canned mushrooms kung nahirapan kayo maghanap ng fresh. But this is the best. But this is the best. Iba talaga yung taste profile ng fresh. Yes. Ayan. So, at this point, ilalabas ko muna yung steak. Tatry At saka, ko chef, i-convince na kumain ka ng medium. At saka, Chef, mo, paano mo malalaman? Ngayon, pwede mo nang pindutin, edi napaso ka. So, pwedeng kung takot kayo, no, pwede kayong gumamit ng tongs nyo. Ipindutin nyo ng ganyan. Pero kung ganyan, Okay. pwede na. Pag ganyan, pwede rin. Igaganyan nyo lang. Ay, nako, mukhang, Ayan. So, mukhang rare. medium pa yan. So, at the same time, dito sa pan na to, meron tayo ng mantika and all of the flavor, Oo. no? So, Yan, dito na cook yung na siya. pinaka-sauce natin. Ipapatay ko yung heat. Okay? And then, i-add natin yung Worcestershire sauce. For sure. Okay? Ayan na, naku, naglalabasan na yung mga hungry. Yung mga hungry peeps, nandito na nakaamoy na ng mabango. And then, But why maglalagay... not soy sauce, Chef? Why Worcestershire? Yan. So, yung Worcestershire kasi, apart from yung alat, meron din siyang asim, no? So, yung pinaka-Worcestershire, para siyang patis na may isda siya na, yung dried fish na nasa loob. No? So, mas malalim yung pinaka-flavor niya. Okay. And then, we added our cream. Cream. And then, afterwards, dadagdag natin Naku. yung mustard. no? Magugustuhan ng mga Pinoy yan, Chef, kasi maraming sauce. Yes. Mas marami sila mga kain-kanin. Isasabaw nila yan doon sa rice nila. Actually, kaya ako rin naisip to, ano, kasi yung steak na yan, hindi tayo familiar with it kasi European recipe siya. Yeah. Pero feeling ko, pang Pinoy talaga siya. Kasi unang-una, may konting asim yung sauce, which, Oo. you know, mahilig tayo dyan. Pinoy's love. And then at the same time, marami yung Yung sauce sauce niya. So, perfect sa kanin.
Chef, alam ko na mayroon kang book Yes. in the market at the moment. Baka you wanna tell our Arcadas about it while we're... So binili ko na para uminit ng konti. No naman. Hindi, No naman, yun wait. ka na. Pinatay niyo. Ayan, ininit ko na ng konti para hindi siya masyadong, Oo. ano, Hindi siya hardcore. hindi siya hardcore Hindi siya na parang hilaw. Hindi nagmumumu pa yung cow. Ooh. So, Chef, Yeah. anong nandun sa cookbook mo? Yes, so yung book ko is actually not just a cookbook, no? It's also a travel book. Oh, wow. So, nandito yung lahat ng mga kwento ko about, kasi nung nakapag-travel ako, chismoso kasi ako eh. So, tuwing kumakain ako sa abroad, kinakausap ko din yung gumagawa ng mga dishes. Yes. So, marami dito sa mga stories dito are actually not my stories, but stories ng mga taong naghain ng pagkain para sa akin or nice. bakit nila ginagawa itong mga dish na to. And then at the same time, the recipes naman are inspired by those conversations. Oh, that's So, fantastic. we have over 44 recipes here. Lahat yan inspired by the travels. Amazing! Parang nakapag-travel na rin kayo, di ba? That's one of Yes. the reasons we love to travel, to sample the local cuisine, di ba? Yes! Para ka palang si Anthony Bourdain. Ay, grabe, na-touch ako doon kasi idol ko yun. Di ba? But yes, kasi minsan He's mas also nakikilala mo yung tao by learning about their food. Yes, totoo yan. Yan. Alright, are we ready? Come on, ladies! Hello. Di ba ano kayo? Diet kayo? No, diet! It's not diet. We got the memo. Tsaka maluwag-luwag yung aking top. Nag-ready talaga ako para sa steak. Tsaka sabi niyo, pag-gain ako ng weight, so go. Kain tayo. Laban! Bakit niyo ba sinasabi yan kay Amiga? Okay, she's fine the way she is. Actually, I don't know kung narinig mo kanina, but this steak could be named after you kasi steak Dayan. Oh, Yes, steak Oh, tayo. ano ngayon ang ating don niya, chef? Parang Yeah, so this is medium. Medium siya. Yes. So ito yung pinaka nire-recommend kong cook pagka tenderloin, no? Actually. So, Yan, yeah. chef. Welcome back, chef. Ay, thank you. Yes, chef. I'm so happy to be back. Okay, rice. Oh, rice talaga. Tatlo Meron tong bang may top. dala ng rice? Anong usual sides mo dyan, chef? Mashed potato or Yes, gulay? usually mashed potato siya, pero I wouldn't mind rice either. Diba? Why not? I'm sure hindi na matutuwa yung mga We're Pinoy. Europeans We sa can't atin. eat anything without rice. Yeah. So, for simple presentation, ang gagawin ko, so slice lang natin siya. Presentation, kainin na yan. Minsan ganyan si Steve eh, pag nagluluto ng steak. Oo. Hindi, nasa chopping board pa lang, kinakain na namin eh. Ayan. Okay, so... Ibang lumalabas sa kusina, di ba? True, no? First, Minsan, mas first masarap dibs pa. lagi. At saka mainit pa. Oo, eh. Ayan. So, after you slice, papaluin mo lang siya ng konti. Why? Bad boy ba siya? Para lang lumabas yung love it. pinaka-flavors niya. Have you been a bad boy? I'm gonna eat you now. And then, we'll add some of the sauce. Yun! Sarap ng sauce! Idiretso na yan sa dressing room. No. Actually, buhos na natin. Yes. Bakit pa tayo more nagkukunwari? sauce. I'm sure yung mga boys ko dyan sa audience naglalaro. Grabe. Kanina pa sila nag-uusap, mga Si Luke, si Terrence, tsaka si Evan. Grabe. Are we gonna get to try that? And then, simple Auntie? garnish lang. Leeks, no? Chopped leeks. Chef, balik ka everyday. Dito ka na lang kaya everyday, chef. Ayan. Okay! Enjoy! Yay! Steak na. Let's do this! Okay, ako I'm gonna get the buntot. Ako, I'm gonna get all. Kasi alam ni chef na ito yung pinakaluto. Yes, so kung nagluto kayo ng steak, tapos medium siya, tapos hindi kayo mahilig kumain ng medium, Oo. hanapin niyo yung tinatawag na end cuts, no? Yung Yun. end cuts usually mas luto siya. Doon ako usually. Okay, girls. Next. Yes. Rice po. Ako naman gusto ko na pag medium rare siya. Oh. Uy, grabe. ito. Makada, Siyempre, wala kaming kailangan ko kutsilyo, pero dahil sa tenderness ng tenderloin, kutsara lang okay na. Yes. So part of it is the tenderloin, but part of it also is yung pagluto, no? Yung
The fact na pinatuyo natin siya muna, sinear natin, and also na medium siya. So, Perfect, yeah. Chef Sharwin! I'm happy. I I'm love happy. it! That's the reason why I come here, yung masayang expression nila. Yun. Talaga. Kaya balik ka dito everyday. Super good. Chef, please remind our Kadas where to find you. Yes, so if you want more recipes, you can follow me on Instagram and TikTok at Chef Sharwin. Every week, meron akong mga recipes for you guys to try. And also, every week, meron din akong mga restaurant reviews para kung naghahanap kayo ng mga next restaurants na gusto nyong puntahan. So, make sure to look for me at Chef Sharwin on Instagram, TikTok, and at Chef Sharwin T on Facebook. Mabuhay, Chef Sharwin! Yeah. Mabuhay! Thank you very much, Chef Sharwin! Yay! Mga kada, itry niyo po to kahit hindi International No Diet Day. It's worth making at home kasi mas nakakatipid kayo and it's restaurant quality. Tama. Just follow the recipes. Maraming salamat, Chef Sharwin T. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!